Magandang morning mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 25, 2024. Ako po si Attorney Nini Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Magandang umaga mga kasangbahay. Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, ipapakilala ko ng ating makakasama ngayong umaga. Parang bagong-bago naman, no? Ang nag-iisa at walang kupas na aking guest co-host kundi si Dean Cecilio Duca. Dean, magandang umaga. Magandang umaga, Attorney M. At muli, salamat at makakasama ang paborito kong estudyante sa law school. On record to din, on record po yan. Ako, pasensya na po sa lahat ng estudyante at ng estudyante ni Dean. Thank you Dean nako sa pagsama sa akin muli ngayong umaga. At syempre, simulan na po natin din sa ating national issues. Nako, mainit-init at talagang marami-rami ang ating pag-uusapan din Simulan po natin dito sa ating unang national issue. Nako, si Vice President Sara Duterte, kinumpirma po na muli siyang tatakbo sa susunod na eleksyon. Parang hindi naman nakakagulat yun din. Ano po masasabi niyo doon? Pero parang may announcement ata, interview siya. Kasi alam mo, Attorney M, lahat naman yata ng napunta sa lugar na yan, sa Vice Presidente, one step na lang sila towards the presidency. So ang biro ko nga sa mga estudyante ko, ang trabaho lang ng Vice President natin, manalangin gabi-gabi na maayos na yung bayan at siya naman yung presidente. Oo, ganun din. Maayos ang bayan. Oo. Although, hindi ko alam din kung paano ba ang pagkasabi ni Vice President. Hindi naman niya ata binanggit kung anong posisyon. Kumbaga din teaser, no? Para tayong mga mamamayan, no, na nakikinig na kung medyo mag-iisip. Pero at the same time, may certainty na para po doon sa mga taga-suporta ni VP Sara, talagang may kakapitan ba sila din? O sure talaga natatakbo yung manok ko sa next elections, di ba din? Oo, Attorney M, kasi yung pagkakasabi niya ayon doon sa nakita at napanood natin sa news, wala naman sinabi na anong posisyon talaga. Malay mo naman, baka naman tatakbo sa susunod na Olympics ito sa track and field, ano? Kaya lang, di ba? Kahit walang sinabi, mag-iisip naman siyempre natin mga kababayan, saan posisyon pa ba? Alangan naman senador yan. Alangan naman vice-presidente yan, di ba? Malamang doon niya sa pinakamataas na posisyon. Nako, yun ang mukhang talagang testing the waters na din, no? Nako, masyado atang maaga, pero it's prerogative naman din kung yun ang gusto nilang i-announce o sabihin, no? But again, for me, no, parang testing waters din dito. And siguro lahat naman ng politiko, to some extent, yun din talaga yung goal din, no, na talagang sa mga susunod ay talagang tatakbo naman for a higher position. If not for the same position. Kaya lang, syempre iba naman yung Vice President, hindi na pwedeng, di ba? So, ang ambisyonin mo talaga, baka yung mas mataas nga din. Gano'n naman talaga ang direksyon yan, Attorney M, sa lahat ng mga politiko na naririyan, wala nang pupuntahan kundi mas mataas. Wala namang gustong mas bumaba pa dyan, di ba? Yes. Unless wala ka ng option din, 'di ba? Yun ganun lang naman yun Kung kaya mo mas mataas, doon ka sa mas mataas, 'di ba? So nako, ang tabayanan natin din Pero syempre ito, ano pa lang 'to, kasi magmi-midterm elections pa which hindi pa pwedeng tumakbo si VP Sara kasi 6 years po yung kanyang term kagaya ng presidente. So 2028 po ang pinag-uusapan natin dito mga kasangbahay. So medyo yun nga sinasabi ko din, meron pang 4 years, no, na mag-roll out tingnan natin in the coming days, in the coming years kung ano nga ba ang mangyayari sa ating local politics, no? Local and national politics din. Nako, eto naman ang Task Force WPS West Philippine Sea. Sinasabing pinakamatinding harassment ng China ang nangyari noong January 12. Din, bakit ba hindi ito matapos-tapos? Ano na nga bang kaguluhan dyan? Nako, pinakamatindi daw. Attorney Ems, kasi ang problema dito, hindi nire-recognize ng China yung ating West Philippine Sea na pag-aari ito ng Pilipinas ayon sa United Nations Convention on the Laws of the Sea o yung UNCLOS. Nasa loob kasi ng ating exclusive economic zone. At hindi naman nag-overlap ang exclusive economic zone ng Pilipinas at ng China. So ayon sa international law, yung UNCLOS, atin yan. Hindi sa China yan. Kaya wala talaga karapatan ng China. Kaya lang, hinaharas tayo. Maliwanag na yan ay harassment, maliwanag na yan ay aggression. So dapat kailangan natin kumilos. Kaya lang, yun na nga ang problema natin. Hindi naman natin kayang girahin ang China. Yun ang lagi sinasabi ng mga nakaraan nating leaders.
Kasi ano ba ang magiging remedy natin din kung i-assert natin, ako 'di ba din? Parang ano na Mm. tayo, parang ang pwede natin gawin talaga yung most diplomatic means that we can kasi nga kung by might and by force parang medyo alanganin talaga din 'no, medyo mapapahamak Oo. tayo lalo kasi 'di ba din? So, pwede at I think din puwede mag-file ng protest din 'no and talagang laging ima-manifest 'no, through the international Oo. community yung ating, pagtanggi at opposition sa ginagawa ng China sa ating, exclusive economic zone. O kailangan natin na diyan, Attorney Ems, ipaalam sa buong mundo yung harassment na ginagawa ng China kasi ang buong mundo naman, Mm. hindi naman nila talaga alam yan, hindi sila aware kung ano nangyayari. Kailangan nating ipaalam. Opo. Palagi tayo dapat mag-file ng reklamo laban sa China, dalhin natin sa United Nations General Assembly, sa Security Council, sa lahat ng fora. Dalhin mo natin ito at Mm. kumampi tayo doon sa mga bansa na kinukundina ang ginagawa ng China katulad ng Amerika, Australia, Japan, pati ang Pransya at Mm. Germany. Dapat kumampi tayo sa mga yan kasi pag Mm. pinabayaan natin ito, unti-unting sasakupin ng China yan, before we know it, mawawala lahat sa atin yan. Katulad ng ginawa Kaya ng nga China po, sa eh. Paracel Island. Grabe, naku, nakakatakot naman din. Ako, sana in the coming days, masyado atang maaga yun, in the coming years din ako magkaroon na talaga ng Mm. resolve 'to, naku. Kaya nga although matagal na ito talagang problema din, hindi ba? Hindi naman ito bago Mm. sa ating bansa. So sana naman ay wala ding masaktan din kasi 'di ba nung mga nakaraang balita din natin talagang do'n din tayo mas nahihirapan kung may kababayan tayong, nasasaktan, nasasawi dahil sa ganitong klase ng agresyon. 'Yun naman ang talagang, ayaw nating mangyari din, 'di ba? Kasi tayo siyempre yung ating mga kababayan na nandiyan, gusto lang naman ng kabuhayan din, hindi ba? Gusto lang makakain Mm. at siyempre magkaroon ng konting livelihood, tapos nagkakaroon pa ng risk of getting hurt. So, yun, siguro panawagan din natin sa gobyerno, more effort, more pagkakalampag din po no sa international community Oo. kasi alam mo di malaking factor din yun ha, lalo na ngayon na may social media na no. Napakalaki Mm. nung importansya na tayo ay nagpapahayag ng ating opinion kasi talagang baka hindi lang natin nararamdaman pero talagang nakikinig at nagkakaroon siya ng epekto later on, no? Maybe not sooner than we like, but later on talaga magkakaroon siya ng impact kapag we O make our tsaka opinions. Yes, Oh, tsaka Dean. huwag tayong pumayag doon sa sinasabi ng China dapat resolbahin bilaterally. Kasi ang bilateral sa China, amin ito, hindi sa inyo. Mali yun. Kasi nakalagay Yes. sa Opo. international law at doon sa arbitral ruling, atin yan. Kaya dapat i-insist natin na atin yan at umalis dyan ang China. Of course, pwede silang makidaan kasi hindi naman na ito part ng Mm. ating territorial waters, no? Exclusive economic Opo. zone. Pwede silang makidaan pero wag silang mang-aangkin. Huwag silang paparada diyan, Mm. huwag nilang pagbabawalan ng ating mga mangingisda. At ipaalam natin sa buong Mm. mundo, siguro dapat mag-file tayo no palagi ng reklamo sa UN na General Assembly Mm. na tingnan naman ninyo ito, yung ginagawa ng China, pure harassment ito, bullying yan. Kung sa schoolyard pa, Mm. bullying yan. Opo. Simply because China is mighty, wala tayong panlaban, binubuli tayo. Mm. So dapat yung ating national Mm. leadership, huwag tantanan ito at ipaalam sa buong mundo na Mm. talagang hinaharas tayo ng China. Yes, agreed yun. At saka hindi lang yun, talagang nagbi-build na ng ano 'no, ng permanent na mga, Oo. fixtures diyan sa areas na supposedly, again part ng exclusive economic zone natin. So, naku, antabayanan natin din 'no, antabayanan natin again ang susunod na mga kabanata dito sa talagang itong pinakamahabang teleserye din talaga ang nangyayari diyan sa Mm. West Philippines. Naku, eto naman din ha, ang pamimigay ng 1,000 monthly pension para sa mahihirap na seniors ay sisimulan na sa Pebrero. Aba, syempre wini-welcome yan natin din, no? Naku, maraming matutuwa sa balita na ito. Yan. So, siguro din hindi Oo. pa ako familiar dito sa implementing rules nito. Siguro dapat well-defined din kung sino ba yung kino-consider na quote-unquote mahihirap na senior citizens din. Ito yung Attorney Mimi, ito yung mga walang pension talaga, hindi sila miyembro ng SSS o GSIS Mm. at walang nagsusustento sa kanila ng mga anak o kamag-anak. Sila yung qualified dyan Mm. ayon doon sa lumang rule natin na 500 every month. So ngayon ginawang 1,000, welcome development yan. Kaya lang In-increase. sa tingin ko naman, Opo. ano ba mangyayari doon sa 1,000 pesos? Lalo na't kung may mga maintenance medicine itong mga seniors na ito. Opo.
Yun nga sasabihin ko din, kung may maintenance kahit isang isang gamot lang ata yun, isang tableta lang o isang capsule lang yun 'no. Hmm. Naku, kulang na kulang. Maganda I was about to say, sige sasabihin ko na rin din, maganda kung kagaya ng ibang LGUs din 'no, na talagang matindi ang suporta sa kanilang senior Oo. citizens 'no, kagaya diyan daw din sa Makati 'no. Oo, di ko na Oo, ah, di ko na babanggitin yung Makati na talagang sustentado ang mga oo. senior. Oo, kaya talaga namang 'di ba, matindi din ang suporta sa LGU kasi gano'n talaga din 'no, kailangan ma-complement Hmm. din ng local government yung efforts ng national government kasi baka naman hindi rin kakayanin talaga ng national government. So, kailangan din po talaga na masigasig yung ating local government units 'no, yung mga local chief Oo. executives para matugunan din yung, pag-aalaga din sa ating mga senior citizens kasi ito yung mga talagang matagal na talagang nagtrabaho din 'no, alam mo yun, yung Hmm. parang ano na, kumbaga nagha-harvest ka na lang ng ilang years na pinaghirapan mo. Kaya lang siyempre hindi Oo. naman tayo pare-pareho ng katayuan sa buhay din. So sana naman ay maka-experience sila ng konting ginhawa 'no, ngayong sila Oo. ay ano na, dual citizen na dito kasi senior Oo. citizens na din sila, 'di ba Oo. din? So Pero paalala 'yan. ko lang, Attorney Ems, yung ating mga kababayan kung meron din lamang kayong pagkakataon, mag-ipon. Huwag iasa sa iba o sa gobyerno yung ating kabuhayan kapagka senior Yes. citizen. Mas maganda may ipon kayo para hindi kayo umaasa sa iba. Mahirap po kasi umaasa tayo sa iba, eh, dahil hindi talaga Mm. sigurado yun. Oo, tsaka yung gano'n din kasi that's beyond our control din, 'di ba, yung mga bagay na yun. Hmm. So, dapat kung ano yung kaya nating gawin for ourselves, 'di ba? In an Hmm. ideal society na lahat ay 'di ba, pantay-pantay, lahat ay mayayaman din, walang problema. Kaya lang yung reality is talagang mahirap 'no, mahirap din. So, tama, agree din 'no, dapat ano din, para sa mga, kagaya ko na kagaya ko, 'di ba? So, I mean in the future generation din na dapat talagang Oo. mag-ipon, 'di ba? Kung kaya talaga. So, pag-isipan ng maigi. Hmm. Alam mo naisip ko nga din 'no, importante din na pinu-push yung financial literacy. Parang hindi kasi siya Hmm. napapansin pero in reality, kailangan talaga natin siya din 'no, na parang nahihiya kasi yung Pilipinong pag-usapan yung finances 'no, how to handle our finances Oo. when in fact lahat naman tayo kailangan yun. So, 'yan Oo. ma-connect din natin 'yan Oo. dito. I think marami At saka, namang Attorney marami Ems, namang kung meron yes din. kung meron tayong mga ipon, wag nating ipagkatiwala dun sa mga retirement plan na kunyari insurance na Hmm, pagka nagretiro ka, sarado na sila. So siguro ipunin na lang natin, i-invest natin sa magandang opo, negosyo para pagka nagretiro tayo, at least agree. may makukuha tayo. Hmm. Agree, Katulad agree ng din, pag-ibig, oo. ano? Ayan. Ah, opo, tama-tama din ako. Ayan, eto din naku may pang-apat na tayong national issue na si Senator Pia Cayetano ay na-elect as the new Blue Ribbon Chairperson. So eto po, first daw po na babae ang naging chairperson ng Blue Ribbon Committee sa Senado, 'yan. So Mm. mukhang wini-welcome naman natin 'yan. 'Yan po kasi din yung 'di ba din yung committee na nag-i-investigate 'no, na talagang medyo talagang 'pag medyo may lumalabag or yung kumbaga investigations in aid of legislation marami talaga ay nasa Oo. Blue Ribbon Committee. Mm. Oh, ito, Attorney Ems, yung Blue Ribbon na ito, actually ang pangalan talaga niyan yung Committee on Accountability of Public Officers. So kaya tinawag Yes. na Blue Ribbon ayon sa kasaysayan sa Europa at sa Amerika, pagka may Blue Ribbon, ibig sabihin ito ay may accountability at talagang ito ay priority ang kanilang trabaho. Oh, So sa atin, pag sinabing Blue Ribbon, priority yan kasi involved dito yung pera ng bayan, yung mga accountable officers, baka may ginawang katiwalian. So kaya dito ito ang nag-iimbestiga at later on, yung mga makukuha nilang ebidensya, gagamitin niya ng ombudsman para sampahan ng kaso itong mga accountable public officers na baka hindi ginawa yung dapat nilang gawin o kaya baka may ginawang katiwalian. So yun o, mahalaga ang trabaho nitong oh, Blue Ribbon Committee na ito. oh. Yun pala, kaya pala Blue Ribbon din. Now I know, 'di ba? Ang dami nating FYI kay din. Yun pala ang ano nun, ang pinagmulan din. O kaya pala maraming natatakot din sa Blue Ribbon Committee Oo. kasi nga talaga namang kapagka, medyo ikaw ay loloko-loko 'no or kung merong magfa-file ng resolution, for example, din sa Senate na talagang magsi-seek ng investigation, 'di ba? Or talagang mukhang may, ah,
kalokohan na nangyayari, no? Medyo nagmamagic din, Oo. no? Sa ibang ahensya ng gobyerno, maaari pong ipatawag. And in line with that din, syempre, di ba, pag pinatawag tayo ng either houses of Congress, kailangan po natin pumunta. Mm. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, hindi naman ako, absent ako ngayon kasi, ay din, di ba, we are required, no? We are really, Oo. really required go to these investigations. Yun ang nakakatakot doon, no? Kasi these are done in aid of legislation. Yan ang paalala ha sa ating mga kasambahay. Kasi Mm. maaari talaga ipasabina din kung ikaw hindi pumupunta sa Mm. pagdinig na pinatawag ng either houses of Congress. O, tagdag ko lang, Attorney Ems, kasi kapag hindi sila tumalima, hindi sila sumunod dun sa subpina o sa imbitasyon, ay maaari silang i-cite in contempt at pwede silang makulong. Ha? Maaring ipakulong sila sa jail o kung saan man ang desisyon ng Senado o ng Kongreso o mga committee nito. Dahil yan po ay kapangyarihan ng Senado at ng ating House of Representatives ayon sa saligang batas. Kaya mag-ingat po tayo at sundin natin kapag tayo pinatawag o sinubpina kaya. Yun, oo. Importante yan kasi baka hindi po nalalaman ng ilan sa ating mga kasambahay. Ganun po ka-powerful, no? Isa yan sa mga powers po na mayroon ng ating Kongreso kapag sila ay nag-conduct ng investigations in aid of legislation at may pinatawag po, kailangan po nating pumunta. Ayun. Ako, mahabang usapan yan din ha. Dapat siguro mapag-usapan natin on a separate episode kung paano ba ang kapangyarihan ng Kongreso kapag mayroon silang pagdinig at nagpapatawag ng mga tao. Ayan. Ito naman din ha, ang ating panghuling national issue ngayong umaga. Ang International Criminal Court has no jurisdiction in the Philippines. Naku, yan po ay in-emphasize daw ng ating mahal na Pangulo. Naku, ano ba ang masasabi natin dyan din? Parang mahabang usapan din ito din, no? Yung jurisdiction ng International Criminal Court. Alam mo, Attorney M, sa ilalim ng Rome Statute, liwanagin lang natin, International Criminal Court ay base doon sa Rome Statute na pumirma ang Pilipinas noong 2002 at na-ratify natin ito ng Senado noong 2011 at naging miyembro tayo. So isa sa mga commitments natin dito ay makipag-cooperate. Kaya lang sabi nung iba, nag-withdraw tayo noong 2017 kung saan na-file din yung kaso laban kay Presidente Duterte at mga kasamahan niya. Yun sa Article 127 ng Rome Statute, kapag ka nag-withdraw ang isang bansa, mag-take effect lamang ito 1 year after such notification doon sa UN Secretary General. So 2018, nag-take effect yung ating withdrawal. At sabi ng Korte Suprema ng Pilipinas, hindi kailangan dito ng concurrence ng Senado doon sa isang kasong Pangilinan versus Cayetano. Ngayon, yung ating cooperation at yung jurisdiction ng ICC, linawin ko lang, hindi nawawala. Kasi na-file yung kaso nung tayo ay miyembro pa. At hindi mawawala ang jurisdiction ng ICC kahit nag-withdraw tayo. Kasi nag-take effect lamang yung withdrawal natin 1 year thereafter, noong 2018. So kaya, doon po sa jurisdiction, wala tayong pag-uusapan doon, may jurisdiction ng ICC. Dahil ito po ang isinampang kaso ayon sa pagkakaalam ko ay crime against humanity. Dahil nga doon sa madugong drugs war, sabi nila. So hindi po nawawala ng jurisdiction. Kaya lang, ang magagawa siguro natin, mag-cooperate o hindi mag-cooperate. Kasi yun la yung ating obligasyon. Kaya pag hindi tayo nag-cooperate, sasama ang ating imahe sa international community. Dahil hindi natin iginagalang yung ating commitment sa international law. Nako. Baka it's more of a political statement din, no? Kasi medyo mainit-init kasi talagang pinag-uusapan kasi kung ganun po, kung sasabihin ng ating mahal na Pangulo na may jurisdiction, baka in effect sinasabi niya na pwedeng pumasok ang International Criminal Court para i-prosecute ang ating dating Pangulo, no, at lahat ng kanyang mga kasamahan. Diba? So baka ganun yung dating din, no? So again, mahabang usapin. Hindi po simple yung usapin ng International Criminal Court in relation sa international law. So yan, ang tabayanan siguro natin din in the coming days kasi iba-iba rin, conflicting din yung statements. Nandito na ba yung mga taga-International Criminal Court, wala pa ba? Nag-investigate na ba? Diba? So, and so on and so forth. So, yan ang tabayanan natin in the coming days. Baka mas mabilis in the coming weeks. We don't know. So, yan ang tabayanan again. Nako, din ha, ang pag-uusapan natin mamaya, mainit-init talaga to. Nako, talagang napakainit ang usapin ng charter change. Ayan, no? At kaya, syempre, si Dean talaga ang kasama natin dahil talagang alam na alam ni Dean ang pag-uusapan natin mamaya.
Siya ang ekspertong tunay patungkol dyan. Pero bago yan din, nako, sumagot muna tayo ng ilang mga katanungan dito sa ating Legally Yours. Ayan. Ito po ang unang katanungan mula kay Angie. Ayan ang katanungan niya. Attorneys, gusto po kasi namin magbenta ng portion ng lupa ng mother namin. Since may sakit ang mother namin, kaming dalawa na lang sana ng kapatid ko ang gusto ng nanay naming makipag-deal sa bibili at pumirma sa mga documents. Ano po ang dapat namin gawin para kami maging representative ng mother namin? Kailangan po ba na ilipat sa amin ang title ng lupa? Oo. Ayan, parang hindi naman Attorney Mimi, ipipresume natin na may titulo yung lupa nila, no? So sa mga bentahan na ganyan, hindi naman kailangan i-transfer pa sa kanila ang titulo. Kailangan lang po natin dito ng special power of attorney na kayo ay binibigyang katungkulan o karapatan ng inyong nanay na ibenta at kayo ang makipag-deal dun sa bibili. Pupunta lang ko kayo sa notaryo publiko at papagawa kayo ng special power of attorney kaharap yung nanay ninyo at kayo. Yun, ganun lang kasimple. Hindi naman po kailangan ilipat sa inyo yung titulo. Lalo na din, portion lamang po ng lupa ang ibibenta din. No? So alam na po yan ng notaryo publiko at syempre yun nga, again, huwag pong matakot na pumunta sa abogado at sa notaryo publiko kasi importante po ang role ng notaryo publiko sa ipapagawa nyo po, no? Para magkaroon po ng effect, para maging legitimate and legal agent kayo ng inyong nanay for this particular transaction. Ayan, ito pangalawa naman din ang katanungan mula kay Marvin. Napag-initan po ako ng supervisor ko at pinag-forced resignation po niya ako. Ano po ang pwede kong gawin? Naku, alam na alam ni Dean ang sagot dito din. Nako. Sabi, Marvin, kung ikaw ay pinwersa lamang mag-resign at sumulat ka naman ng resignation letter dahil napuwersa ka nga, simple lang gawin mo, pumunta ka sa labor arbiter ng National Labor Relations Commission, mag-file ka ng kasong constructive dismissal. Ngayon, ipipresenta ng iyong employer yung resignation letter mo. Siyempre, sasabihin mo lang na pinwersa ho ako dyan at hindi ko talaga gustong mag-resign. So doon, pag-uusapin kayo, meron yung single entry approach, yung tinatawag nating conciliation or mediation. Hindi kayo nagkasundo, magpa-file kayo ng position paper at doon mo ilalabas yung mga ebidensya mo. At saka din for that particular stage, hindi pa po kailangan ng abogado. No? So kayo lang talaga yung paghaharapin sa labor arbiter, hindi ba din? Para mapag-usapan kung ano nga bang nangyari. So ako din i-emphasize ko lang din po sa ating mga kasambahay kasi baka ang isip natin na usual na dismissal yung talagang ikaw ay sinabihan na umalis, pero pwedeng sinasabi nga natin din na constructive dismissal na nagigibang mas mahirap sa iyo yung pagpasok, parang nililipat ka sa mas malayong opisina, biglang hindi ka na pinapansin, no? Yung mga ganon, no? Na parang ikaw mismo nahihirapan ka na magtrabaho doon sa workplace mo. So yun yung mga situations na pwede natin i-consider yung dismissal as constructive in nature. And as such, pareho din yung effect din, no, sa actual dismissal. So ganon din po yung magiging scenario. Kailangan mo rin. Yes, Dean. Ang kaibahan lang nito, Attorney Mimi, hindi talaga sinabing umalis ka na. Pero sa mga ginagawa ng employer, ika nga gusto mo nang bumitaw kahit ayaw mo. Parang kanta din, gusto mo na talagang bumitaw. Oo. Kasi, kahit ayaw mo pa. Oo. Kahit ayaw mo pa. Ay, di ba din? I mean, that's a kind of dismissal. At inire-recognize po yan ng ating batas at ng ating Korte Suprema. No? Kasi nga po, kumbaga ano yan di ba? Yung napaka-sensitive natin sa ganyan din, no? Na para bang, hindi yun nga, hindi ka na makaano sa pagtatrabaho mo kasi ikaw ay pinapahirapan na sa opisina, no? So, mako-consider siyang constructive dismissal. Yan. Oo, tama. Again din, ano yan, a separate episode dapat yan kasi mahaba po yung usapin na yan. At maraming matututunan sa mga kasambahay. Nako din, ikaw pa rin dapat ang kasama ko dyan kasi talaga namang ekspertong kulay. Siyempre, ang ating Dean Dupa. Nako din ayan, mamaya magagap lang tayo ng mabilis tapos pag-uusapan na natin again ang ating kaninang binanggit yung charter change. Ayan, magbabalik pa ang legal pagkatapos lamang po ng ilang paalala dyan lamang po kayo.
Ayan, nagbabalik po ang Huntahang Legal. Kasama pa rin po natin ang nag-iisa, walang kupas, Dean Cecilia Duca. Ay Dean, ayan, eto na talaga ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Nako, mainit-init ha. Etong pag-uusapan yung charter change. Ayan. Ano ba to Dean? Ano ba yung charter change? Para sa ating mga kasambahay na who have absolutely no idea what charter change is, ano po ba ito? Okay, Attorney Ems, ang sinasabing charter change ay pagbabago sa ating konstitusyon. Kaya lang sa ating Article 17 ng 1987 Constitution, maaring ito ay amendment o revision. Kasi magkaiba ang procedure kung ito ay amendment o kung ito ay revision. Now, para sa kaalaman ng lahat, pag amendment po, kukunti lang yung babaguhin natin. Ito ay walang masyadong epekto sa overall status ng ating konstitusyon. Kung ito ay revision, ito po ay overhauling at kumpletong babaguhin ang lahat ng mga provision ng ating konstitusyon. Kaya lang, doon sa isang kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, yung Lambino versus Comelec noong 2006, ang sabi ng Korte Suprema, hindi porke konti lang ang babaguhin, ay magiging amendment na siya. Kasi may tinatawag na quantitative test at saka qualitative test. Na doon sa qualitative test, let's say for example daw, yung ating Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Aalisin natin yung democratic republican, papalitan natin, gagawin natin monarchical, ay hindi na yan amendment. Revision na yan. Dahil yung overall structure ay mababago. So kaya lilinawin po natin, ito bang pagbabagong ito ay amendment or revision? So una-una yun muna din yung dapat nating masagot, no? Kasi mag-iiba po yung steps na kailangan gawin. Depende kung ang gagawin po sa ating saligang batas ay amendment or revision. So kung amendment again din, kung konti lang yung babaguhin or hindi naman mababago yung ating constitution ng malaking aspeto nito, no? Hindi natin pinag-uusapan kung iilan lang, but kung yung maapektuhan ay yung buong constitution natin or marami sa parte nito, no? So kung hindi naman, it's an amendment. And then kung talagang ma-overhaul o talagang mababago yung buong sistema or yung buong constitution, it will be considered as revision. So kumbaga mas tedious din kung revision, no? Kasi mas malaki yung gusto nating baguhin. So kung amendment, ano po ang pwedeng gawin din? Siyempre kung babaguhin natin, nakabase din sa constitution natin kung paano ito ma-amend, no? Ang procedure natin, Attorney M, ay nasa Article 17 ng ating Constitution, particularly Section 2. Ngayon, ito kasing isinusulong, i-relate natin doon sa nangyayari ngayon. Ang isinusulong ng iba ay People's Initiative. May dalawang desisyon ang Korte Suprema, Santiago versus Comelec noong 1997, Lambino versus Comelec noong 2006, na hindi po pwedeng gamitin ang People's Initiative kung ito ay revision. So, pwede lamang ang People's Initiative kung ito ay amendment. So ano ba yung gusto nilang baguhin para pumasok yung People's Initiative? Kaya lang, merong permanent injunction, pinagbabawalan ang COMELEC ng dalawang desisyon na ito ng Korte Suprema na i-entertain ang anumang petition para i-amend ang Constitution via People's Initiative kasi daw yung implementing law, yung Republic Act 6735 na sinasabing implementing law para sa amendment through People's Initiative ay incomplete doon sa dalawang desisyon na ito ng Korte Suprema. Kaya siguro ang solusyon dito, gumawa ng bagong batas ang ating Kongreso para amyendahan yung Republic Act 6735, yung Initiatives and Referendums Act, para pagdating sa Korte Suprema, sasabihin ng Korte, may pagbabago. Kasi kung hindi tayo mag-amend ng implementing law at ibabase pa rin natin doon yung ating proposal to amend the Constitution by People's Initiative, sa tingin ko hindi magbabago ang desisyon ng Korte Suprema dahil walang substantial change doon sa implementing law. Kaya siguro yun ang unang step na dapat gawin para sa mga nagdi-desire o nagtanais na baguhin ang Constitution. Oo, which is din malinaw naman no sa desisyon ng Korte Suprema din na sinasabi nyo na hindi nga daw po sapat yung enabling law. So kahit po tayo mag-People's Initiative, ganun din po yung magiging. At saka din mainit to kasi hindi lang po isang aspeto, isang departamento ng gobyerno no o isang ahensya ng gobyerno maapektuhan, talagang mainit. Even now no, medyo nagkakaroon ng tension between both houses of Congress dahil iba po yung nagiging push ng Senate at iba po yung
magiging direction din po ng House of Representatives, it would seem, no? But din, punta muna tayo dun sa una mong sinabi, no? But I would siguro, sinabi kasi natin kanina, amendment or revision, but din, sino po ba ang magde-decide kung ang, halimbawa, ako ay magpa-file ng petition, gusto kong magkaroon ng pagbabago talaga sa Constitution, sino ba ang magsasabi na, hindi, amendment lang to, revision lang to, therefore tama yung ginamit kong procedure kasi anyway, amendment lang naman to, hindi naman to revision. Sino po ba? Dapat po Korte Suprema ang magsasabi. Eventually, Attorney Ems, ang magsasabi talaga niyan ay ang Korte Suprema na itong mga pagbabagong gusto ninyo ay amendment or revision. Kaya lang, yun nga, kung gagamitin yung People's Initiative, ay talagang hindi sapat. Sabagay, hindi ka naman talaga magiging sapat sa isang tao na iba na ang hinahanap. Ano? Ay, nako din, ikaw talaga, no? Oo. So, Din, balik lang ako. Yes, Din, sige po. Attorney Ems, ganito, yung kasing hindi sila magkakasundo, kasi maraming paraan para baguhin ang Constitution natin, ano? Una nga, yung sinasabing Constituent Assembly, na kung saan ang ating mga miyembro ng Senado at ng Kongreso ang gagawa ng pagbabago. Depende doon sa botong makukuha. Ang kailangan dyan ay 3/4 vote of all the members of Congress. Kaya lang, hindi sinabi ng Constitution kung yung pagboto ba jointly or separately. Kasi hindi magkasundo ang Senado. Kasi ganito, Atty. Ems, ano? Kapag pinayagan natin na ang botohan ay jointly, so 3/4 ng lahat, mawawalang saysay ang mga senador. Kasi 24 lang sila kumpara doon sa 316 na mga miyembro ng House of Representatives. So kakainin sila. Mawawala dito yung essence ng check and balance. Di ba? Kasi ma-overpower, ma-outnumber ang Senado. Ngayon kung ito naman ay Constitutional Convention, ang kailangan natin ay 2/3 vote of all the members of Congress, hindi rin sinabi voting separately or jointly. So same problem will arise. Ngayon, hindi sila nakakuha ng 2/3. Pwede rin ang Constitutional Convention kung majority vote of all the members of Congress. Kaya lang ito, tatanungin muna ang tao, gusto nyo ba ng pagbabago ng Constitution o hindi? Ngayon, pag sinabi ng mamamayan, hindi, edi tapos na yon. Ngayon, pag sinabi ng mga mamamayan, gusto namin, then gagawa sila ng batas, creating a convention. So yun na ang magsasabi anong klase, sino ang mga miyembro ng convention. Kaya lang, babalik tayo doon sa same problem. Paano ang botohan? Jointly ba o separately? Natural, ang mga senador, majority if not all, hindi papayag ng joint voting yan. Kasi nga, yun yung problema, outnumber sila eh. But is it possible din na, will it be a possible scenario na halimbawa kung CONAS, no, kung voting jointly na hindi talaga na kahit walang member of the Senate na nandun? O kailangan meron pa rin representation? Questionable kasi ang sabi, all the members of Congress, tandaan natin, ang Congress natin ay binubuo ng Senado at ng House of Representatives. So kung hindi sila magkasunod sa manner of voting, kasi problema ito na nailagay dyan sa Constitution, hindi niliwanag. Kasi ang yata nito sa pagkakaroon, ang in-envision nila ay unicameral legislative body. Pero eventually, naging bicameral, so hindi na nai-adjust ito ayon doon sa records ng Constitutional Commission. So kaya ang bagsak niyan, pupunta pa rin kayo sa Korte Suprema para ipa-interpret paano po ba yung pagboto. Joint ba o separate? Until ma-resolve yan, sa tingin ko hindi masusulong ang Constituent Assembly or Constitutional Convention na yan. Whatever the means na gagamitin din, no? So, unang-una din sinabi natin, okay, for purposes of amendment, no, yung kumbaga minor changes lang, pwede pong, ano po ang pwedeng gawin natin para po magkaroon ng amendment? So, pwede po yung People's Initiative. So, meaning ito yung talagang galing sa mga tao, ha? At napakalaki ng requirement ito din, ha? Napakalaki ng requirement ang People's Initiative. Kailangan po din 3%, tama ba din, per legislative? Lahat ng registered voters at 3% ng registered voters sa bawat legislative district. Napakarami ng legislative districts natin. So, kukuha ka ng 3% ng mga botante doon na papayag sa People's Initiative. Pero meron merong permanent injunction ng COMELEC, Attorney Ems. Meaning, ang COMELEC hindi pinapayagan ng Korte Suprema na mag-verify ng mga signature para sa petition for People's Initiative
Kasi nga, inadequate daw yung implementing law. Napakaliwanag po ng desisyon dyan ng Korte Suprema sa dalawang kaso, Santiago versus Comelec at Lambino versus Comelec. So kaya ang tingin ko dapat amyendahan muna ng Kongreso yung implementing law, yung Public Act 6735, para makapagpatuloy sila kung nais nilang gamitin ang People's Initiative. Okay, okay din. Naku, talagang pati ako na sumasakit na yung ulo sa ating pinag-uusapan din. Okay din. So, ganun, napaka-challenging ng People's Initiative kasi napakataas ng requirement. At yun nga, sinasabi mo din, mukhang magiging problematic din on the part of the COMELEC kasi sila ay may injunction, meaning hindi nila maaaring gawin na bilangin yung mga boto, no, for People's Initiative kasi nga sila ay dahil nga inadequate yung enabling law. Pero for example, din we go through the process of Constituent Assembly, yung CONAS. Paano po ang mangyayari dyan din? Ito, may problema, Attorney Ems, kasi nga sabi ko sa iyo kanina, kailangan natin dito ng 3/4 vote ng lahat ng miyembro ng Kongreso. That means Senate and the House. Kaya lang yung ating Article 17, hindi sinabi paano ba yung botohan. Ito ba ay 3/4 ng buuan, voting jointly, o 3/4 lamang ng Senado at ng House voting separately? Natural, ang House ang gusto nila jointly. Kaya lang ito yung problema. Ma-out na nila yung mga senador na 24 lamang. So, marami ang mga nagsasabi ng mga miyembro ng Constitutional Convention ng 1987, Commission ng 1987, na dapat ang botohan dyan ay separate. Kasi nga, nandun yung issue ng check and balance. Kasi kung ito ay joint voting, ma-outnumber, overpower, mapapawalang saysay yung existence ng Senado dahil outnumbered sila no napakaraming miyembro ng House. Nako, yan naman din yung mahirap din. No? Kasi again, I think na yun ang sinususog na maging amendment doon sa People's Initiative ay yun lang, simply to clarify whether voting jointly or separately, no? So, syempre yung Senado ayaw naman yun kasi nga madidilute. Parang mawawalan ng sense yung Senado dahil ma-outnumber talaga sila ng members of the House of Representatives. However din, kung magko-convene, no, kasi separate body yun din, tama, no, pag Constituent Assembly. So, magiging separate body siya. So, kailangan, parang ang magiging interpretation is voting separately, no? So, as separate houses, no? So, kung halimbawa magkaroon ng push for amendment of the Constitution, pwedeng hindi pa rin siya mangyari kung hindi makukuha yung 3/4 vote na sinasabi mo din na voting separately, di ba din? So, but again, siguro din we have to go back. Kasi alam mo, hindi naman to bago sa administrasyon na to din, no? Laging mayroong push. Parang every administration ata to amend the Constitution. Yan din. So, ako I would like to ask your opinion. Is it really timely to amend the Constitution? Kasi lagi nilang sinasabi, hindi kailangan kasi mas ma-liberalize na yung economic provisions. Yun yung sinasabi din, no? Before we go to the political provisions. So sinasabi kasi, gusto natin ito dahil mas maganda na ma-open up yung ating economy, no, sa foreign investment kasi very restrictive daw po yung ating constitution pagdating sa foreign investments, no. So yun yung sinasabi ngayon din, but again, no, even in the previous administrations laging nagkakaroon ng push for charter change. Bakit nga ba din, and timely nga ba, mayroon nga bang dapat na mukhang sa tingin nyo din kailangan talagang i-tweak sa ating saligang batas? Attorney Ems, ganito yan no? Alam mo, the Constitution must be stable, but it must not stand still, sabi ng Korte Suprema. Kaya lang, sa tingin ko, yung foreign investment lamang ang gusto nilang i-amend, tapos na Kasi may batas na tayo amending the Public Service Act na kung saan pinagawa ng 100% foreign ownership, una, noong 1995, yung mga mining companies. Diba? May Mining Act tayo. Ng Korte Suprema, legal naman yan. Yung mga airports natin, mga railroad, etc., pinayagan na natin ng 100% foreign ownership dahil doon sa bagong batas na inamyendahan itong ating batas. So ano pa ang gusto nilang i-amyenda dyan sa mga economic provision? Kaya nga, ang palagi kong tanong dito sa estudyante ko, sa mga nagsusulo ng pagbabago sa Constitution, ano ba talaga ang gusto nyong baguhin? Di ba? Hindi maganda ang kailangan ba talagang baguhin ang Constitution o baguhin natin yung mga namumuno? Di ba? Kapag binigyan ka ng isang pais na susunodin mo ba yung kusina o tatanggalin mo yung kusinero mo? Di ba? Yun lang ang tanong dyan
Mm. Naku, yun. At saka, I mean, ang napaka-tedious kasi ng process din, no? Kahit anong process ng pag-amyenda ng Constitution, to amend or to revise, no? Napakahirap po talaga. At medyo, hindi kasi siya, yun nga, like I said, hindi lang siya isang departamento, no, ng gobyerno. Ito talaga, ang involved talaga dito yung Kongreso na napakarami, no? At medyo magkakaiba din yung, ano bang tawag, inclinations, should I say. Di, no? Magkakaiba din ng gustong mangyari. So talagang magkakagulo. I mean, with what's happening now, no? Medyo nakakatakot din kasi both houses of Congress nagpa-file ng kanya-kanyang manifesto, no? Na gusto namin ganito, hindi kami papayag na ganito, no? So ultimately, I don't know what will happen in the long run with what's happening now, no? With the push for charter change. Makita na tayo ni Ems, no? Na lahat na lang ng administrasyon, magmula pa yan nung panahon ni Presidente Ramos. Naalala mo yung pirma, kaya nagkaroon Santiago versus Comelec dahil baguhin ang saligang batas using People's Initiative. Panahon ni Presidente Arroyo, nagkaroon ka Dino versus Comelec kasi gusto nilang baguhin ang saligang batas using People's Initiative. Kasi nga, nahihirapan sila dun sa 3/4 vote at saka sa 2/3 vote or majority, either Constituent Assembly or Constitutional Convention, kasi hindi ko alam kung sinadya ito ng tadhana para hindi talaga mabago ang saligang batas na hindi dinadala sa Korte Suprema, o ito ay pagkakamali na nakabuta sa atin. Kasi nga, hindi talaga hindi susulong ang pagbabago sa saligang batas sa pamagitan ng Constituent Assembly kung hindi mariresolba yung issue na ito ba joint voting or separate voting. Kasi napakalaking issue sa ating konstitusyon. At ito na nga, yung People's Initiative, natin masisisi ang Comelec, shout out kay Chairman George Garcia, si D. George, hindi natin sila masisisi kasi sila naman tumatanggap lang. Kaya lang, pag nag-verify ministerial daw. dahil sinasabi nga ng Korte Suprema, 2 kaso, may permanent injunction ang Comelec sa pag-verify ng mga signatures for petition for People's Initiative dahil inadequate nga yung implementing law ng People's Initiative. Oo. Din ha, para sa ating mga kasambahay na medyo naguguluhan pa din ha, kagaya ko din. Ito lang ha, para malinaw po din, paki-explain nga po sa ating mga kasambahay, is it not possible for the Supreme Court na lang to say whether voting jointly or separately? Pwede bang linawin na lang Supreme Court o hindi po maaari? At bakit po hindi pwedeng gawin? Or parang leading, bakit hindi pwedeng gawin po ng ating Korte Suprema? Attorney Mimi, para doon sa mga nalalabuan pa at hindi maliwanagan, pwede kayo pumunta doon sa CD Ducal Law YouTube channel. May mahaba tayong paliwanag dyan tungkol sa charter change na ito. Ano? Ayan. Pero linawin ko lang, hindi po pwede na ang Korte Suprema ay makialam pa. Kasi isa sa mga requirements ng pag-review ng Korte Suprema ay merong actual case or controversy. So wala pa namang na-file na kaso. Hindi po pwede mag-intervene ng ating korte kung wala pong na-file na kaso. So kaya siguro mas mabuti at hinihiling natin doon sa mga nagsusulong, gawin nyo na. Para ito namang mga ayaw dito sa isinusulong ninyo ay pupunta na sa Korte Suprema, magkakaroon ng pagkakataon yung ating Korte Suprema para linawin. Ito ba talaga ay jointly or separately ang pagboto? Para once and for all, matapos na ito. Ano yan now is the time din, no? Na lahat na ng administrasyon niya. At saka ako din ha, just to put context into everything, we also have to understand na we are talking about legal procedures and legal processes, but we have to understand, di ba, din sa political law, again, political law, we are talking about politics. So, medyo political din. Kailangan din natin makita ito from a political perspective, no? Kasi, sino ba ang may gusto ng pag-amyenda? Kasi sinasabi nila na ginagawa ito kasi talagang gusto ng ating Pangulo, no? Na amyendahan. But of course, executive po ang trabaho ng ating Pangulo. So, kung meron pong aamyendahan, may babaguhin, it will really be in
incumbent upon the Congress. Pero kung hindi daw ba maipupush yung pagbabago na gusto ng ating Pangulo, for example, no, not just of this administration but of previous administrations, papaano mangyayari? Kasi hindi naman makukuha yung X number of votes na kailangan. Kasi nga, syempre, nagbibilangan din ilan ba ang boboto in favor of amending the Constitution and so on and so forth. So, medyo ganun siya kakomplikado, no, din, in as much as ganun karami yung taong involved, ganun din siya kakomplikado dahil syempre may kanya-kanya pong pag-iisip, may kanya-kanyang pagdidesisyon po ang bawat isa. So hindi po talaga makukuha yung ang hirap po din, no, na yung point na mag-agree yung lahat kung talaga nga bang dapat amyendahan ang ating Constitution in the first place at kung ano nga ba yung dapat na prosesong gawin on amending the Constitution, if at all, no, magagawa siya for this particular administration. Yan ang danger kasi, Attorney Ems, ng isang demokrasya, di ba? Lahat ng mga opinion kailangan natin pakinggan. At the end of the day, meron tayong tinatawag na separation of powers na hindi po pwede makialam ang yung Pangulo sa trabaho ng Kongreso. Hindi pwede makialam ang Kongreso sa Pangulo except yung prinsipyo ng checks and balances. At ang Korte Suprema ipapasok lang kung may actual case or controversy na na-file na. At yung mga nag-file pa nito ay proper na tinatawag o yung may locus standi. Kayo ba talaga maapektuhan? Kayo ba ang magkakaroon ng problema kapag natupad ito? At ito ba ay raised at the earliest opportunity? At ito ba yung pinaka-issue talaga na gusto solbahin? So kung wala itong mga requisites of judicial review, ay hindi po pwedeng makialam ang Korte Suprema as an independent constitutional body. And also at the same time din, no, unlike the executive department, no, na talagang vested yan sa nag-iisang tao, no, sa Pangulo, ang Kongreso at ang Korte Suprema, lalo na po yung Kongreso, no, collegial body po yan. Marami po sila. So hindi lang po iisa ang magsasabi, o ito yung direksyon na gusto ko, no. Napakarami po niyan at within themselves, no, amongst themselves, mayroon din pong hindi pagkakapareho ng opinion, no? So, syempre, may kanya-kanyang alliances din, no? Magkakaiba talaga. So, ang hirap makuha nung kahit within the Congress itself, no? For both houses, napakahirap din po makakuha ng common goal, no? Na talagang ito yung gagawin natin para po kahit anong gawin, whether to amend the Constitution or other aspects, no, napakahirap din. Kaya yun, ako, ewan natin kung ano mangyayari in the coming days. Di ba kami gusto ka pang idagdag talagang, syempre, alam nyo, estudyante po ako ni Dean at alam ko po, marami pa siyang input dito sa usapin ng charter change. Dean, sige, please go ahead and educate us on this topic, Dean. Baka may dadagdag pa. Kaya ang tanong ko lang palagi doon sa mga nagsusulo ng pagbabago sa Ligang Batas, ano pong specific na provision ang gusto nyong baguhin? At ano po ba ang end goal? Ano ba talaga ang layunin ninyo? Bakit gusto ninyong baguhin? Ano ang problema? Kasi you do not fix something that is not broken. Diba? So kung meron lang ang problema, yun ang ayusin natin. Hindi ba ito kayang gawa ng paraan sa paggawa lamang ng mga bagong batas? O kailangan ba talaga nating baguhin ang Ligang Batas? Kasi at the end of the day, lagi nyo sinasabi, para sa bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yung po ba naisip natin pagbabago ay para talaga sa kapakanan ng bayan? Masusolusyonan ho ba nito yung ating araw-araw na lang problema sa traffic? Masusolusyonan ho ba nito mga pagbabagong yung patuloy na pagmamahal ng mga bilihin? Ha? Kaya, kasi palagi ho nagmamahal ngayon. Kung wala ho nagmamahal sa inyo, pumunta kayo sa gasolinahan. May magmamahal ho dyan tuwing Martes. Mahal na mahal kayo din. Pagdating sa gasolinahan. Oo, diyan saka syempre we also have to understand, no? Syempre kahit sabihin natin, ang push lang ay for economic provisions. Ultimately, no, kapag ka na-open na yung Pandora's box, parang ang hirap din sabihin kung ano lang ba ang certain provisions sa Constitution na maaaring baguhin. No? Baka madagdagan pa. I think yun din yung agam-agam ng ating mga kasambahay, ng ating mga kababayan, na siguro talagang dapat ay makinig din po yung ating mga namamahala ng ating gobyerno, no? Kung ano nga ba yung sentimento at ultimately yun nga ba, ano ba ang mahihita, no? Makukuha ng isang ordinaryong Juan at Maria, kagaya natin din sa nangyaring ito, no? Ano ba yung maidudulot nitong mabuti sa atin? Mas mapapaganda ba ang ating buhay, no? Mapapayos ba ang kalagayan sa buhay? Kung
kung talagang magkakaroon ng pag-aamyenda sa konstitusyon. So, obviously, during the previous administrations, ito ay hindi nagwagi, no? Hindi po talaga na-amyendan. Tingnan natin din kung ano mangyayari dito sa current push na to amend the Constitution, whether by CON-US or PI or People's Initiative. Nako, parang kulang na ang ating oras din. Pero sana naman kahit papaano ay naliwanagan ng ating mga kasambahay dito sa usapin ng charter change. At dahil dyan din maraming salamat sa iyo sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Naku, talaga naman din, nag-iisa walang kupas. Dean, baka ikaw ay may gustong batiin o pasalamatan ngayong umaga. Please go ahead po. Oo, nako, ito isang oportunidad. Maraming salamat sa pagkakataon, Attorney Ems. Kunin ko na po yung pagkakataon na i-announce sa buong mundo na ang School of Law ng University of Makati ay nag-iimbita po ng mga qualified at gustong makapag-aral ng batas ng libre. May allowance so kayong 10,000 pesos every month at may book allowance sa 10,000 every semester kung qualified kayo, ha? So yung mga dos pataas ang GWA, mag-try po kayo na mag-take ng aming law school aptitude test. Baka pumasa kayo at maging scholar namin. So shout out to sa aking panganay na anak, si Nika, nanonood siya ngayon. Sa mga kasamahan natin sa University of Makati School of Law, lalo na siyempre yung aking Vice President for Academic Affairs, si Dr. Ederson Tapia. Sir, magandang umaga at sa mga kasamahan natin, good morning po. Isang napakalaking pagkakataon at opportunity na makasama kayo ngayong umaga at mapakinggan at magkasama-sama tayo. Salamat sa aking paboritong estudyante sa Law School, Attorney Ems.